Ang honeymoon namin, ang matandang walang kwentang iyon, ang magbabayad anak. Ni hindi niya iyon mahihinala. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ng sarili kong anak na si Robert, isang Sabado ng umaga, 1 oras bago ang kasal niya. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tumatawa siya habang sinasabi iyon. Kaya, bigyan mo ako ng pabor. Pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa huli at ibahagi mo rin ito sa sino mang kailangang makarinig. Pagkatapos, ikwento mo sa akin kung anong bahagi nito ang talagang tumago sa iyong puso at kung saang probinsya ka nakikinig sa akin. Ang pangalan ko ay Juancho Javier, 72 taong gulang, at ngayon ay ikukwento ko sa iyo ang isang bagay na nagpabago magpakailanman sa aking pananaw sa salitang pamilya. Dahil minsan, anak ko, ang mga taong pinakamamahal natin ang siyang pinakamalaking bigo sa atin. Sabado ng umaga iyon, araw ng kasal ni Robert. Maaga akong nagising, gaya ng dati. 5:30 pa lang, gising na ako. Nagkakape ng itim sa kusina, nakatingin sa labas, habang ang araw ay nagsisimula pa lamang magbigay liwanag sa mga kalsada ng lungsod ng Cebu. Espesyal ang umagang iyon. Ikakasal na ang kaisa-isa kong anak. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, sa wakas, makikita ko na si Robert na bumuo ng sarili niyang pamilya. Buwan-buwan kong inihahanda ang lahat, tuwang-tuwa na parang bata sa Pasko. Si Robert ay natulog sa bahay noong nakaraang gabi. Tradisyon iyon, sabi ko. Hindi pwedeng makita ng groom ang bride sa araw ng kasal bago ang seremonya. Ganoon ang ginawa namin ng nanay mo. Tumango lang siya ng walang gaanong sigla, ngunit inakala ko na iyon ay normal na kaba ng sino mang lalaki bago ikasal. Si Daniel, ang kanyang mapapangasawa, ay isang napakabuting babae, dentista, masipag, at laging magalang makitungo sa akin. Mula noong unang beses siyang bumisita para maghapunan sa bahay, naging gusto ko na siya agad. Isa siya sa mga babaeng nagbibigay pa rin ng respeto sa mga nakatatanda, na alam ang kahulugan ng pamilya. Nang magising si Robert ng umagang iyon, ilang oras na akong gising. Bumaba siya sa kusina na nakapajama, dala ang mukha niyang bagong gising na laging mayroon siya mula pa noong bata. Magandang umaga, Papa. Magandang umaga, anak ko. Nakatulog ka ba ng maayos? Medyo, kinakabahan ako. Naghanda ako ng almusal para sa kanya. Scrambled eggs, mainit na pandesal, at sinangag na may longganisa, ang paborito niya. Gusto ko na ang espesyal na araw na iyon ay magsimula ng perpekto para sa kanya. Habang nag-aalmusal, tahimik si Robert. Inakala ko na normal iyon na lahat ng groom ay nagiging ganoon bago ang seremonya. Nagtanong ako tungkol sa mga paghahanda kung wala siyang nakalimutang mahalagang bagay. Sumasagot siya gamit ang mga salitang may isang pantig na parang nasa ibang lugar ang isip. Ayos ba ang lahat sa mga bisita? Tanong ko. Oo, Papa. Kontrolado ang lahat. At ang traje mo, handa na ba? Oo, nasa itaas. Walang kalatoy-latoy ang usapan, pero ayaw kong pilitin siya. Araw niya iyon, may karapatan siyang kabahan. Pagkatapos ng almusal, umakyat si Robert sa kanyang kwarto para maligo at magsimulang mag-ayos. Ang seremonya ay gaganapin ng 3:00 ng hapon sa San Roque Parish ng Cebu, ang parehong simbahan kung saan ako ikinasal 45 taon na ang nakalipas kay Lola Remedios. Sumalangit nawa siya. Nanatili ako sa sala, sinubukang manood ng telebisyon, pero ang isip ko ay lumilipad sa pag-iisip sa lahat ng mangyayari sa araw na iyon. Ang seremonya, ang reception, ang makita ang anak ko na masaya sa tabi ng isang mabuting babae. Pagkatapos ng maraming taon, pagkatapos lang nang umalis si Lola Remedios, sa wakas ay magkakaroon na ulit ako ng kumpletong pamilya. Medyo 10:00 na ng umaga nang marinig ko na si Robert ay nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kwarto. Ang boses ay malakas, masigla, napakalayo sa kung paano siya nakipag-usap sa akin noong almusal. Inakala ko na kaibigan niya iyon na nag-aayos ng mga huling detalye. Pero mayroon sa tono ng boses niya ang pumukaw sa aking atensyon. Naririnig ko, hindi ko maipaliwanag. Parang nagmamayabang,
parang nang uuyam. Hindi iyon ang boses ng isang lalaking kinakabahan bago ang kanyang kasal. Iba iyon. Tumayo ako mula sa sopa at naglakad patungo sa hagdan. Hindi ko intensyon na makinig, pero ang boses ni Robert ay napakalinaw na naririnig mula sa ikalawang palapag. Nagsasalita siya sa Tagalog, ngunit sa tunong ginagamit ng mga kabataan kapag iniisip nila na walang nakakarinig sa kanila. Hindi mahal, sinasabi ko sa iyo na ayos na ang lahat, sabi niya. Ang matanda na ang nagbayad ng lahat. 5-star hotel, pagkain, mga tour, all-inclusive. Bumili lang kami ng mga tiket sa eroplano. Tumawa siya. Isang tawa na hindi ko pa narinig dati. Isang tawa na nagpalamig sa aking dugo. Sumpa ko sa iyo, ganoon kadali, Daniel. Ang buong honeymoon namin, ang matandang walang silbing iyon ang magbabayad at ni hindi siya maghihinala. Mula noong bata pa, ganyan ko na tinatrato ang kawawa. Pinaniniwala ko na ako ang perpektong anak at ilalabas niya ang wallet niya nang walang tanong. Ang mundo ay lumiit sa akin sa sandaling iyon. Nagsimulang manginig ang mga binti ko. Humawak ako sa handrail ng hagdan para hindi ako matumba. Bakit? Nahihiya ba ako? Patuloy na sabi ni Robert. Nahihiya saan? Ang tao ay nag-iisa na lang sa malaking bahay na iyan. Wala siyang paggagamitan ng pera niya. Mas mabuti na paglingkuran niya kami, hindi ba? Bukod pa rito, para saan pa ang mga magulang, kundi para suportahan ang mga anak? Siya mismo ang naghanap niyan dahil sa sobrang pag-aalaga niya sa akin. Isa pang tawa, mas malakas, mas malupit. Hindi, mahal. Hindi siya makakaramdam ng kahit ano. Makikita mo, pagbalik natin mula sa Palawan, ikukuwento natin kung gaano kaganda ang lahat. Magpapakita tayo ng mga litrato at ang kawawang matanda ay matutuwa, iniisip na napasaya niya kami. Madali lang yan, parang kapit tinapay. Nanatili akong nakatayo roon, nakahawak sa handrail. Nararamdaman kong paanong may nababasag sa loob ko. Isang bagay na itinayo ko sa loob ng 37 taon, isang bagay na inakala ko na hindi mababasag. Kung mahal ko siya, narinig kong sabi ni Robert, "Ay Daniel, huwag kang maging dramatic." Siyempre mahal ko siya, tatay ko siya. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi siya matandang hangal na madaling manipulahin. Habang siya ay masaya, naniniwala na siya ang pinakamahusay na papa sa mundo. Kami ay nabubuhay ng komportable, mutual benefit iyon. Sapat na ang naipon ko para mabuhay ng tahimik, Michael. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Tumahimik siya sandali, nakatingin sa bote ng room na inilagay ko sa center table. Itay, alam mo, mas mabuti pang buksan mo na. Isang mabilis na tagay para sa kaarawan mo. Nandito na rin lang ako. Muli ang kakaibang pagpupumilit na yon na para bang napakahalaga sa kanya na uminom ako mula sa boteng iyon. Michael, 9:30 pa lang ng umaga. Ay Itay, kaarawan mo. Saka, hindi ka na bata. Kailangang sulitin ang bawat sandali, hindi ba? Ang paraan ng pagkakasabi niya ng hindi ka na bata ay kakaiba na parang isang banta na binalat kayo bilang biro. Tumayo ako at nagpunta sa kusina para sa 2 baso. Habang kinukuha ko ito sa cabinet, naramdaman ko ang kanyang mga mata na sumusunod sa bawat kilos ko. Nang bumalik ako, nakabukas na ang bote. Ako na ang magbubuhos, Itay. Umupo ka lang at mag-relax. Nagbuhos siya ng 2 tagay. Ang akin ay medyo mas puno kaysa sa kanya. Sa iyo, Itay, sa marami pang taon. Tinaas namin ang mga baso. Malapit na akong uminom nang may kumatok sa pinto. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Michael na may mukhang hindi ko mabasa. Wala, sagot ko. Inilapag ang baso sa mesa. Titingnan ko kung sino. Si Mang Pando pala, ang tatay ni Patrice, isang lalaking kasing edad ko na nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang talyer malapit sa palengke. Aurelio, maligayang kaarawan. Galing ako sa anak kong si Patrice. Pinapabigay niya itong cake para sa party mo. Mabuting tao si Mang Pando. Laging maganda ang pakikitungo ko sa kanya simula nang makilala ko siya ilang buwan na ang nakalipas. Napakabuti mo. Tuloy ka, Mang Pando. Nandito si Michael. Nang pumasok kami sa sala, nakita ko ang mukha ni Michael. Namutla siya na para bang nakakita ng multo. Hello Michael, bati ni Mang Pando. Hello tatay, sagot ni Michael na may kakaibang boses.
Tingnan mo, Mang Pando, sabi ko. Dinalhan ako ni Michael ng boteng ito ng rum. Gusto mo bang tikman? At doon nagbago ang lahat. Nakita ni Mang Pando ang bote at ngumiti. Aba, premium añejo, ang sarap niyan. Sana ay mapainom mo ako, Aurelio. Biglang tumayo si Michael. Wag, Tay, espesyal yang bote na yan. Para lang talaga sa iyo yan. Pero nagbubuhos na ako ng tagay para kay Mang Pando. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. May nagsasabi sa loob ko na kailangan kong gawin. Pagkatapos kong sabihin iyon kay Michael, ang katahimikan sa telepono ay napakatagal na akala ko'y naputo lang tawag. Nang sa wakas magsalita siya, iba ang tunog ng boses niya, na para bang may nasira sa loob niya. Ano? Anong sabi mo, Itay? Na ibinigay ko kay Mang Pando ang room. Ulit ko hindi maintindihan kung bakit siya balisa. Dumating siya kaninang umaga para bumati at, alam mo na, magandang asal ang magbahagi ng ganito kagandang regalo. Hindi, bulong ni Michael. Nainom na niya, kainuman mo? Oo, anak. Uminom kami ng magkasama. Napakasarap ng room na niregalo mo. Sabi pa ni Mang Pando, hindi pa raw siya nakakatikim ng ganun ka-smooth. Ang sumunod ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Nagsimulang sumigaw si Michael na parang baliw na desperado. Hindi iyon mga salita. Parang iyak ng isang nasugatang hayop na para bang may binunot mula sa loob niya. Hindi, Itay, hindi. Gaano karami ang nainom niya? Gaano karami? Napakalakas ng sigaw niya kaya kailangan kong ilayo ang telepono sa tenga ko. Michael, anong nangyayari sa iyo? Nababaliw ka na ba? Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Sagutin mo ako. Gaano karami ang nainom ni Mang Pando? Napakatotoo ng kanyang desperasyon, napakalinaw. Kaya nagsimula akong makaramdam ng matinding kaba sa tiyan, tulad ng kapag nagwe-welding ka at biglang naputol ang metal at alam mong may mali. Sobrang mali. Uminom siya, umabot siya ng mga 3 baso. Michael, bakit? Anong mayroon sa room na iyon? Isa pang katahimikan, ngunit iba ito. Ito ang katahimikan ng isang taong kakatapos lang mapagtanto na nasira ang lahat. Itay, ako ba ay... Michael, magsalita ka na. At pagkatapos ay pinutol niya ang tawag. Hayop na iyon. Binabaan ako ng telepono. Nakatayo lang ako doon sa kusina. Hawak ang telepono. Sinusubukang intindihin kung anong nangyari. Ang anak ko, na dumating kaninang umaga na nakangiti kasama ang regalo ko sa kaarawan, ay nagkaroon ng panic attack dahil sinabi ko sa kanya na ibinahagi ko ang kanyang room kay Mang Pando. Naroon ang bote sa mesa. Kalahati ng nabawasan, elegante, ginto, kumikinang ang etiketa. Pero ngayon, natatakot na akong tingnan ito. Tinawagan ko si Mang Pando. Kailangan kong tiyakin na ayos lang siya. Hello, Mang Pando. Si Aurelio ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ay, Don Aurelio, sa totoo lang masama ang pakiramdam ko. Masakit ang tiyan ko simula nang umalis ako sa bahay mo. Akala ko dahil sa may kinain akong mabigat sa agahan, pero ngayon na nagtatanong ka, kinilabutan ako. Ano ba talaga ang nararamdaman mo, Mang Pando? Pagduduwal, Hilo, parang may lagnat ako. At masakit talaga ang ulo ko. Binibigyan ako ng anak kong si Patrice ng tsaa, pero hindi gumagaling. Mang Pando, nasaan ka ngayon? Sa bahay ko, bakit? Makinig kang mabuti. Pumunta ka kaagad sa ospital. Dalhin ka ni Patrice sa pampublikong ospital. Sabihin mo sa kanya na baka nalason ka. Nalason? Anong pinagsasabi mo, Don Aurelio? Ipaliwanag ko sa iyo mamaya. Pumunta ka na agad sa ospital. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Binabaan ko at umupo sa silya ng kusina. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa galit. Isang galit na umaakyat mula sa tiyan ko hanggang sa lalamunan. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ay nagtangkang lasunin ako. At ang pinakamasakit sa lahat ay naintindihan ko kung bakit. Ang mga tanong tungkol sa huling habilin, tungkol sa naipon ko, tungkol sa kung mag-isa ako, ang pagmamadali niyang inumin ko ang room, ang mukha ng takot nang dumating si Mang Pando. Lahat ay nagkakaroon ng saysay. Ngayon gusto akong patayin ni Michael ang sarili niyang ama. Tumayo ako at nagpunta sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. 73 taong gulang, pero may lakas pa rin, may kagustuhan pang lumaban. At ngayon ay may digmaan ako sa aking mga kamay. Bumalik ako sa kusina at kinuha ang bote ng rum.
Inamoy ko. Wala itong kakaibang amoy, pero wala itong ibig sabihin. May mga lason na walang amoy, na walang lasa. Tumunog ang telepono. Si Michael ulit. Itay, sabihin mo, kumusta ka na? Ayos ako. Bakit hindi ako magiging ayos, Michael? Wala. Gusto ko lang malaman kung may kailangan ka. Ang kailangan ko, sabi ko ng dahan-dahan, ay ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka nabaliw nang sabihin ko sa iyo na ibinigay ko kay Mang Pando ang room. Hindi ako nabaliw, Itay. Nagulat lang ako, iyon lang. Michael, hindi ako. Mayroong mali sa room na yon. May masama. Huwag kang magsalita ng kalokohan, Itay. Nag-i-imagine ka lang. Nag-i-imagine? May sakit si Mang Pando, masama ang pakiramdam niya simula nang inumin niya ang room mo at para kang baliw nang sinabi ko sa iyo. Isa pang matagal na katahimikan. Itay, mas mabuting pumunta na ako diyan. Kailangan nating mag-usap. Hindi, sabi ko. Huwag kang pumunta sa bahay ko. Ako ang pupunta sa bahay mo. Para saan? Para ipaliwanag mo sa akin kung anong inilagay mo sa room na niregalo mo sa akin para sa kaarawan ko. At binabaan ko ang telepono. Nagpalit ako ng damit. Nagsuot ako ng magandang pantalon, puting kamiseta at work boots ko. Kung haharapin ko ang anak ko, pupunta ako na nakabihis bilang lalaking ako. Bago umalis, tinawagan ko si Rose. Itay, kumusta ka na? Dumating na ba si Michael? Rose, kailangan mong pumunta sa bahay ko ngayon. May napakabigat na nangyayari. Anong nangyari? Hindi sa telepono, pumunta ka at isama mo si Joven. Itay, tinatakot mo ako. Kailangan mong matakot, anak. Nagtangkang patayin ako ng kapatid mong si Michael. Ang katahimikan ni Rose ay iba kay Michael. Ito ang katahimikan ng isang taong sinusubukang iproseso ang isang bagay na imposibleng paniwalaan. Anong sabi mo? Ang narinig mo. Nagdala sa akin si Michael ng may lason na bote ng room para sa kaarawan ko. Salamat sa Diyos, ibinigay ko kay Mang Pando at hindi ko ininom. Itay, hindi iyan totoo. Sa isang oras, mapapatunayan ko sa iyo na totoo yan. Pumunta ka sa bahay at Rose. Opo, dalhin mo ang kamera ng telepono mo. Kakailanganin natin ng ebidensya sa mangyayari. Binabaan ko, kinuha ko ang susi ng matanda kong sasakyan at umalis patungo sa bahay ni Michael. Oras na para magkaroon kami ni Michael ng isang seryosong usapan, isang usapan na magpapabago sa lahat ng panghabang buhay. Ang bahay ni Michael ay nasa isang bagong subdibisyon, isa sa mga lugar kung saan magkakamukha ang lahat ng bahay at may perpektong maliliit na hardin. Nang dumating ako, nakita kong nasa driveway ang kanyang Toyota, pero mayroon ding ibang kotse na hindi ko nakilala, isang matandang puting Zuro na may plaka ng Maynila. Ipinark ko ang aking sasakyan sa harap ng bahay niya at nanatili akong nakaupo sandali, humihinga ng malalim. 42 taon. 42 taon na buhay ang hayop na iyon at nagtrabaho ako araw-araw sa loob ng 42 taon na iyon para ibigay ang lahat sa kanya, para makapag-aral siya, para magkaroon siya ng malinis na damit, bagong sapatos, gamit sa eskuwela, para maging isang tao siya sa buhay. At ganito siya magbayad sa akin, nagtangkang patayin ako. Kumatok ako ng malakas sa pinto, 3 mabilis na katok na narinig sa buong kalye. Binuksan ni Michael ang pinto, pero hindi na siya ang kaparehong lalaki na dumating sa bahay ko kaninang umaga. Ang mukha niya ay sirang-sira, ang mga mata ay pula at nanginginig ang kanyang mga kamay. Itay, ako na lang ang... Umalis ka, sabi ko. Tinulak siya ng dahan-dahan, pero may katatagan. Mag-uusap tayo sa loob. Pumasok ako sa sala niya. Maganda ito, may bagong mga muebles, malaking telebisyon, lahat ay maayos. Ang mga muebles na binili niya gamit ang pera na kinikita niya bilang accountant. Isang marangal na trabaho na binayaran ko ng aking pawis. Pero nakaupo sa sofa ay siya, si Patrice, ang nurse, ang nobya, ang kasabwat, at katabi niya ang isang lalaking hindi ko kilala. Payat, moreno, na may mukhang rat. May medical bag sa paanan niya. Magandang hapon, sabi ko. Nakatingin muna kay Patrice pagkatapos sa hindi ko kilala. Sino kayo sa istoryang ito? Mukhang maputla si Patrice, kinakabahan.
Tumayo siya mula sa sofa na parang may spring ito. Don Aurelio, kami. Umupo ka, sabi ko. Ikaw din ay makikinig sa sasabihin ko. Inabot ng payat na lalaki ang kamay niya. Medyo masaya, ako si Dr. Reyes. Kaibigan ako ni Patrice. Hindi ko siya kinamayan. Doktor ng ano? General practitioner? Nagtatrabaho ako sa isang pribadong klinika. Doon ko naintindihan ang buong plano. Si Michael, si Patrice na nurse, at itong doktor. Silang tatlo. Isang perpektong pagsasabwatan para patayin ang isang matandang istorbo. Michael, sabi ko, hindi inaalis ang tingin ko sa doktor. Ipaliwanag mo sa akin kung anong inilagay mo sa room na yon. Umupo si Michael sa isang silya, malayo sa akin, na parabang natatakot siyang saktan ko siya. At marahil tama lang na matakot siya. Itay, maaari kong ipaliwanag ang lahat. Kung gayon, magpaliwanag ka. Mayroon akong buong oras. Tumingin si Michael kay Patrice, pagkatapos sa doktor, pagkatapos sa akin. Para lang iyon makatulog ka, Itay. Iyon lang. Para makatulog ako? Oo, para makatulog ka ng mahimbing. At? Anong kasunod, Michael? Umubo ang doktor. Don Aurelio, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ang inilagay ng anak ninyo sa room ay isang napakalakas na sedative, pentobarbital sodium. Sa maliliit na dosis, nagdudulot ito ng malalim na pagtulog. Sa matataas na dosis, nakakamatay. Tapos ko, eksakto. Lumapit ako sa doktor hanggang sa nasa harap niya ako. Napakalapit. At gaano karami ang inilagay ninyo sa room ko, doktor? Lumunok ang doktor. Ang dosis na inilagay namin ay nakamamatay, Don Aurelio. Nagsimulang umiyak si Patrice. Isang peking iyak ng buwaya. Don Aurelio, hindi namin gustong saktan kayo. Iyon ay dahil naistorbo ako, na gusto ninyo ang pera ko, na nagmamadali kayong mamatay ako para maging tagapagmana. Tumayo si Michael ng bigla. Hindi dahil sa pera, Itay. Ay hindi? Kung gayon, bakit? Kasi wala ka ng quality of life. Nag-iisa ka, malungkot ka simula nang mamatay si inay. Wala ka ng ginagawang produktibo. Sinampal ko siya ng malakas na narinig sa buong bahay. Isang mabilis, malakas na sampal, isa sa mga nagiiwan ng marka. Hinawakan ni Michael ang pisngi niya. Nagulat. Ako ang magdedesisyon kung wala ng quality ang buhay ko. Ako ang magdedesisyon kung kailan ko gustong mamatay. Hindi ikaw. Patuloy pa rin si Patrice sa pag-iyak. Don Aurelio, intindihin ninyo kami. Sinabi sa akin ni Michael na masyado kayong nagdurusa, na nagde-depress kayo, na minsan sinasabi ninyo na gusto ninyong mamatay. Kailan ko sinabi iyan, Michael? Kailan? Hindi ako sinagot ni Michael. Hindi niya masagot dahil kasinungalingan iyon. At kahit pa sinabi ko, patuloy ko. Hindi niyan binibigyan ng karapatan na patayin ninyo ako. Kung gusto kong mamatay, ako mismo ang papatay sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong ng anak ko. Binuksan ng doktor ang kanyang maleta at kinuha ang isang maliit na vial. Tingnan ninyo, Don Aurelio, ito ang vial ng pentobarbital na ginamit namin. Halos walang laman. Naglagay kami ng 15 ml sa room. Ang dosis na iyon ay magdudulot ng respiratory arrest sa loob ng wala pang 2 oras. Kinuha ko ang vial mula sa kanyang mga kamay. At si Mang Pando, ang kanyang respiratory arrest, siya ay uminom lang ng 3 baso. Malamang na magiging masama ang pakiramdam niya. Magkakaroon ng pagduduwal, hilo, baka mild na convulsions. Pero kung dadalhin siya sa ospital sa tamang oras, nasa ospital na siya, putol ko. At kapag kinuha ng mga doktor ang blood analysis niya, makikita nila ang pentobarbital sa kanyang dugo at magtatanong sila at tatawag sila sa pulis. Silang tatlo ay natahimik na para bang hindi nila naisip ang posibilidad na iyon. Gusto nila akong patayin at hindi man lang nila naisip ang mga kahihinatnan. Alam ba ninyo kung ano ang pinakamasakit sa akin? Sabi ko, naglalakad sa sala na parang isang leon na nakakulong. Hindi ang gusto ninyo akong patayin. Iyon, minsan ay naiintindihan ko. May napakasamang tao sa mundong ito. Tumigil ako sa harap ni Michael. Ang masakit sa akin ay ikaw, ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang batang umiiyak kapag nasasaktan at ginagamot ko ng alkohol at bulak, ang batang nagsasabing,
Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo, Itay. Nagsimulang umiyak si Michael, pero hindi na ako naaawa sa kanya. Ang batang inalagaan ko noong wala akong trabaho, ang pinag-aral ko sa universidad sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga gamit ko sa pagtatrabaho, ang pinautang ko ng pera para simulan ang kanyang negosyo. Sinubukan ni Patrice na magsalita. Don Aurelio, kami... Tumahimik ka, sigaw ko. Wala kang dapat sabihin dito. Hindi ka pamilya. Isa ka lang oportunista na kumumbinsi sa anak ko na patayin ako. Umupo ako sa harap nila. Ngayon, ipapaliwanag ninyo sa akin ang buong plano mula sa simula. Paano ninyo ipapaliwanag ang pagkamatay ko? Anong sasabihin ninyo kapag natagpuan ninyo akong patay? Nagsalita ang doktor na nanginginig ang boses. Sasabihin namin na ininom ninyo ang buong bote ng rum, na aksidente iyon, isang paglalasing na nawalan ng kontrol. At nasaan kayo noong nangyari iyon? Dadating si Michael para bumisita sa gabi. Makikita niya kayong patay na. At pagkatapos ng libing ko, magpapakasal kayo gamit ang pera ko. Tumango si Michael habang umiiyak. May mga utang kami, Itay. Hindi maganda ang takbo ng negosyo. Kailangan ding suportahan ni Patrice ang kanyang tatay. Kailangan ninyo akong patay. Oo. At sina Rose at Joven, papatayin din ninyo sila? Hindi. Ikaw lang. Matatanggap nila ang parte nila. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta, Itay? Para tawagan ang pulis. Silang tatlo ay tumayo, natatakot. Itay, pamilya tayo. Humarap ako kay Michael sa huling pagkakataon. Hindi, Michael. Hindi na tayo pamilya. Hindi pinapatay ng mga anak ang kanilang mga magulang at hindi pinapatawad ng mga magulang ang mga anak na nagtatangkang pumatay sa kanila. Lumabas ako ng bahay at naglakad patungo sa aking sasakyan. Sa likod ko, narinig ko si Patrice na sumisigaw. Ang doktor na nag-uusap tungkol sa pagtakas. Si Michael na umiiyak na parang bata. Pero nagdesisyon na ako. Hindi ito matatapos ng ganito. Nang dumating ako sa bahay, nandoon na sina Rose at Joven, naghihintay sa akin. Nakita ko sila mula sa malayo, nakaupo sa silya, sa patio, nag-uusap ng pabulong. Mukhang nag-aalala si Rose at si Joven naman ay mukhang naguguluhan, na para bang hindi niya maintindihan kung bakit ko sila pinatawag ng nagmamadali. Nang bumaba ako sa sasakyan, tumayo silang dalawa at lumapit sa akin. Itay, anong nangyayari? Tanong ni Rose. Pinag-alala mo kami sa tawag na iyon. Umupo kayo, sabi ko, itinuro ang mesa sa patio. Ang ikukwento ko sa inyo ay hindi ninyo paniniwalaan, pero ito ang purong katotohanan. Tiningnan ako ni Joven ng mga matang iyon na mayroon siya noong bata pa siya kapag alam niyang may mali. Nasaan si Michael? Sabi mo. Nandito rin siya. Hindi darating si Michael. Si Michael ang problema. Inilagay ko ang bote ng rum sa mesa. Nagtataka si Rose na tumingin dito. Ang ganda. Regalo ba ni Michael? Oo, niregalo niya pero hindi para ipagdiwang ang kaarawan ko. Niregalo niya para patayin ako. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat na maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Nagtinginan sina Rose at Joven. Pagkatapos ay tumingin sa akin na para bang naghihintay na sabihin ko sa kanila na biro lang iyon. Itay, sabi ni Joven ng dahan-dahan. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na ang kapatid ninyong si Michael, kasama ang kanyang nobyang si Patrice at isang doktor na tinatawag na Reyes, ay naglagay ng lason sa room na ito para patayin ako. Pentobarbital sodium ang tawag nila dito. Isang dosis na papatay sa akin sa loob ng 2 oras. Tinampal ni Rose ang bibig niya gamit ang kanyang mga kamay. Hindi iyan totoo, Itay. Hindi kailanman gagawin iyan ni Michael. Hindi lang gagawin ni Michael iyan, ginawa na niya. Ang tanging nakapigil sa kanya na maging mamamatay tao ay ang pagbigay ko ng room kay Mang Pando sa halip na inumin ko. Ininom ni Mang Pando? Tanong ni Joven, natatakot. 3 baso. At ngayon nasa ospital siya dahil masama ang pakiramdam niya. Kapag kinuha ang analysis niya, makikita nila ang lason sa kanyang dugo. Nagsimulang umiyak si Rose. Hindi ang peking iyak ni Patrice, kundi ang totoong iyak ng isang anak na kakatapos lang madiskubre na ang kuya niya ay isang kriminal. Pero bakit? Bakit gagawin iyan ni Michael? Dahil sa pera? Dahil sa mana?
dahil may utang siya at iniisip niya na wala na akong silbi. Hinawakan ni Joven ang bote at inamoy ito. At paano mo nalaman na may lason? Dahil nagpunta ako sa bahay niya para kumprontahin siya at siya si Patrice at ang doktor ay umamin ng lahat. Sinabi nila sa akin na naglagay sila ng 50 mg ng pentobarbital. Sinabi nila sa akin na iyon ay isang nakamamatay na dosis. Sinabi nila sa akin na ang plano ay makita ako ni Michael na patay sa gabi at sabihing aksidente iyon. Anak ng putik, bulong ni Joven. Patawad, Itay, pero wala akong ibang salita. Walang dapat patawarin, anak. Mas malala pa ang iniisip ko. Hinawakan ni Rose ang kamay ko. Itay, anong gagawin natin? Ang dapat nating gawin, tumawag sa pulis, maghain ng reklamo at hayaan ang hustisya na gumawa ng trabaho nito. Pero, handa ka na ba para diyan? Tanong ni Joven. Ireklamo ang sarili mong anak, makita siyang inaresto, magpunta sa paglilitis, magbigay ng pahayag laban sa kanya. Sandali akong nag-isip. Iyon ay isang magandang tanong. Handa ba akong makita si Michael sa kulungan? Handa ba akong malaman ng buong Maynila na nagtangkang patayin ako ng anak ko? Oo, sabi ko sa wakas. Handa ako dahil kung hindi ko ito gagawin, susubukan ulit akong patayin ni Michael at sa susunod baka hindi na ako masuwerteng makalusot. Tumango si Rose. Tama ka, Itay. Kung kaya niyang gawin ito ng isang beses, kaya niyang gawin ulit. Saka, dagdag ko, nasa ospital si Mang Pando dahil kay Michael. Maaaring namatay ang taong iyon dahil sa pag-inom ng may lason kong rom. At kahit pa gumaling siya, magkakaroon siya ng sekwela. Sinabi sa akin ng mga doktor na ang pentobarbital ay maaaring magdulot ng neurological damage. Nakausap mo na ba si Mang Pando? Tanong ni Joven. Nakausap ko siya bago ako pumunta sa bahay ni Michael. Sobrang sama ng pakiramdam niya. Dinala siya ng anak niya sa pampublikong ospital. Kapag kinuha ng mga doktor ang analysis niya at nakita ang lason, gagawa sila ng report at iimbestigahan kung saan galing ang lason na iyon. Paano kung tumakas si Michael? Tanong ni Rose. Hindi siya tatakas. Masyado siyang duwag para tumakas. Saka saan siya pupunta? Wala siyang sapat na pera. Kaya nga gusto niya akong patayin. Tumayo ulit si Joven. Kung gayon, tara na. Pumunta na tayo sa pulis ngayon na. Teka, sabi ko bago umalis. Kailangan kong tulungan ninyo ako sa isang bagay. Ano? Kailangan kong i-record ni Rose ang lahat ng sasabihin ko. Isang kumpletong pahayag mula simula hanggang wakas kung sakaling may mangyari sa akin. Natakot si Rose na tumingin sa akin. Bakit mo sinasabi iyan, Itay? Dahil nagtangkang patayin ako ni Michael ng isang beses. At ang mga taong katulad niya, kapag na-corner, kayang gumawa ng kahit ano. Sa tingin mo sasaktan ka niya? Hindi ko alam, pero mas mabuting maging handa. Kinuha ni Rose ang telepono niya. Sige na, Itay. Ire-record ko ang lahat. At Joven, patuloy ko. Gusto kong dalhin mo ang boteng ito sa forensic laboratory para i-analisa kung anong eksaktong nilalaman nito. Kailangan natin ng scientific evidence. Pero hindi ba dapat ang pulis ang gumagawa niyan? Oo, pero gusto kong magkaroon ng sarili kong ebidensya kung sakaling kailanganin. Handa na ang telepono ni Rose. Magsisimula na akong mag-record. Oo, pero bago iyon, hayaan mong sabihin ko sa inyo ang isa pang bagay. Tiningnan ko silang dalawa. Ang dalawang mabubuting anak ko, ang hindi kailanman nagbigay sa akin ng problema, ang laging gumalang sa akin, ang hindi kailanman nag-isip na saktan ako. Hindi mahalaga kung anong mangyari kay Michael, kayo ay laging magiging mga anak ko. At kayo ang magmamana ng lahat ng mayroon ako, tulad ng laging pinaplano. Itay, wag mo munang pag-usapan yan, sabi ni Rose. Oo, kailangang pag-usapan yan dahil wala nang mamanahin si Michael. Ang anak na nagtatangkang pumatay sa kanyang ama ay hindi karapat-dapat sa anumang mana. Pinalitan mo na ba ang huling habilin? Tanong ni Joven. Bukas, papalitan ko. Ngayon maghahain tayo ng reklamo. Bukas aayusin ko ang mga legal papers. Sige, Itay, sabi ni Rose. Ang anumang desisyon mo. Ngayon magsimula na kayong mag-record.
dahil magiging napakahabang digmaan ito at kakailanganin natin ang lahat ng ebidensya na makukuha natin. Ang presinto ng pulisya ay amoy murang kape at sigarilyo. Isa itong lumang gusali na may dilaw na dingding dahil sa tagal at mga ceiling fan na mas maingay kaysa sa hangin na binibigay. Nang pumasok kami sina Rose, Joven at ako, tiningnan kami ng duty officer na para bang tatlong baliw kami na nagre-report na ninakaw ng mga alien ang telebisyon namin. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ng officer. Isang batang lalaki na hindi lalampas sa 25 taong gulang. Dumalaw ako para maghain ng reklamo tungkol sa pagtatangkang pagpatay. Sabi ko, inilapag ang bote ng room sa kanyang desk. Umayos ang upo ng lalaki sa kanyang silya. Pagtatangkang pagpatay? Laban kanino? Laban sa akin. Sinubukan akong patayin ng anak ko gamit ang may lason na bote na ito. Teka, dahan-dahan. Umupo kayo at ikwento ninyo sa akin ang lahat mula sa simula. Umupo kami sa mga hindi komportabling silya na plastik. Ikinuwento ko ang buong istorya mula sa pagdating ni Michael sa umaga hanggang sa komprontasyon sa bahay niya. Ang officer ay nagsusulat ng notes sa isang dilaw na papel, humihinto paminsan-minsan para magtanong ng mga detalye. At mayroon ba kayong ebidensya na may lason ang room? Tanong niya sa akin. Si Mang Pando ay naka-ospital sa pampublikong ospital. Uminom siya ng 3 baso ng room na ito at nagkasakit ng husto. Kukunin ng mga doktor ang analysis niya. At nasaan ang anak ninyo ngayon? Sa bahay niya, sa subdibisyon ng Jardines de la Cruz, Jacarandas Street No. 247. Sinulat ng officer ang address. May dala siyang baril? Wala akong alam. Accountant siya, hindi kriminal. Well, hindi siya kriminal hanggang ngayon. Sige na, tatawagan ko ang puno para kunin ang formal na pahayag ninyo. Ang puno ay isang matandang lalaki na may kulay abong bigote at mukhang hindi palangiti. Ang pangalan niya ay Rodriguez at kilala niya ang kapatid ko noong nagtatrabaho ako sa Metalworks. Aurelio Manalo, ang kapatid ni Raul Manalo? Ako yun, puno. Ang kapatid mo ay mabuting tao. Nagtrabaho kami ng magkasama ilang taon na ang nakalipas sa isang kaso ng pagnanakaw sa pabrika. Umayos siya ng upo sa kanyang silya at tiningnan ako ng seryoso. Ikwento mo sa akin ang nangyari. Inulit ko ang buong istorya sa pagkakataong ito, mas detalyado. Ipinakita ko ang bote. Ipinakinig ko ang audio ni Michael na sumisigaw. Ibinigay ko ang address ng bahay kung nasaan siya. At sigurado ba kayong gusto ninyong ituloy ito? Tanong sa akin ng puno. Anak ninyo siya. Kapag naghain tayo ng reklamo, wala nang balikan. Puno. Nagtangkang patayin ako ng anak ko. Kung hindi ako maghahain ng reklamo, anong mensahe ang ibibigay ko sa kanya? Na maaari niya itong subukan ulit? May punto ka. Officer Hernandez pumunta kay Michael Manalo, magdala ng patrol car at 2 element pa. Baka desperado siya. Aarestuhin ba siya? Tanong ni Rose. Una, dadalhin namin siya dito para tanungin. Kung aamin siya, aarestuhin namin siya. Kung hindi siya aamin, hihintayin namin ang resulta ng laboratory. Gaano katagal ang resulta? Tanong ni Joven. Depende. Kung urgent, 2 araw. Kung hindi urgent, 1 linggo. Urgent yan, sabi ko. May isang taong nasa ospital dahil dito. Tumango ang puno. Tatawagan ko ang pampublikong ospital para kumpirmahin ang pagpasok ni Mang Pando. Habang tumatawag ang puno, dinala kami ng isang officer sa isang maliit na silid para kunin ang formal na pahayag namin. Unang nagbigay ng pahayag ako, pagkatapos si Rose, pagkatapos si Joven. Lahat ay nakasulat sa opisyal na papel, may selyo at pirma. Nang matapos kami, lumipas na ang 3 oras. Bumalik ang puno na may seryosong mukha. Aurelio, nakausap ko ang doktor na nag-aalaga kay Mang Pando. Kinumpirma niya na dumating siya na may sintomas ng pagkalason. Kinuha na nila ang dugo niya para sa analysis. Kumusta siya? Stable, pero seryoso. Naapektuhan ang sistema ng nervyos niya. Sabi ng doktor, napakataas ng dosis ng isang sedative. Naramdaman ko ang buhol sa lalamunan ko. Si Mang Pando ay mabuting tao, masipag, tapat, at ngayon nasa ospital siya dahil sa anak ko. At si Michael,
Dinala na ba siya? Nandyan ang problema. Nang dumating sila sa bahay niya, wala siya. Sabi ng mga kapitbahay, nakita raw nila ang sasakyan niya na umalis nang bandang 6:00 ng hapon. Napakabilis. Tumakas siya. Mukhang ganoon. Pero meron na kaming description niya at ang plaka ng sasakyan niya. Hindi siya makakalayo. Hinawakan ni Rose ang braso ko. Itay, kung tumakas si Michael, ibig sabihin, alam niyang may ginawa siyang masama. Siyempre alam niya, kaya siya tumakas. Umupo ang puno sa harap namin. Aurelio, nagbago na ang lahat. Hindi lang ito pagtatangkang pagpatay. Ngayon ay pagtakas na rin. Mas magiging seryoso ito. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, kapag nahuli namin siya, hindi siya madaling makakalabas sa bail. Hindi bibigyan ng conditional liberty ng isang hukom ang isang taong tumakas na ng isang beses. Mas mabuti, sabi ni Joven, para hindi na niya subukang saktan ulit si Itay. At si Patrice at ang doktor? Tanong ko. Nagpadala na rin ako ng patrol para sa kanila. Si Patrice ay makikita namin sa bahay niya o sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Ang doktor naman ay hinahanap namin sa klinika na pinagtatrabahuhan niya. Sa sandaling yon, pumasok si Officer Hernandez na pawis at hingal. Puno, natagpuan namin si Patrice Reyes sa bahay niya, nasa labas siya sa patrol car, at ang doktor wala sa klinika. Sabi ng mga kasamahan niya, maaga siyang umalis at hindi na bumalik. Isa pang tumakas. Dalhin mo si Patrice. Oo. Pagkatapos ng 5 minuto, pumasok sila kasama si Patrice na may posas. Mukha siyang maputla, takot at umiiyak. Nang makita niya ako, yumuko siya. Patrice Reyes, sabi ng puno, inaakusahan ka ng pagsasabwatan para sa pagtatangkang pagpatay. May karapatan kang manatiling tahimik at magkaroon ng attorney. Hindi ko gustong gumawa ng masama, bulong ni Patrice. Kung gayon, bakit mo ginawa? Tanong ko. Tiningnan ako ni Patrice ng mga matang may luha. Don Aurelio, sinabi sa akin ni Michael na masyado kayong nagdurusa, na gusto ninyong mamatay, na isang gawa ng pag-ibig ang tulungan kayong... Sinungaling! Sigaw ni Rose. Hindi kailanman sinabi ni Itay na gusto niyang mamatay. Totoo yan, pilit ni Patrice. Sinabi sa akin ni Michael ng maraming beses na umiiyak kayo dahil sa inyong asawa, na hindi kayo kumakain ng maayos, na nagde-depress kayo. Kahit pa totoo iyan, sumingit ang puno, hindi iyan nagbibigay katwiran para lasunin siya. Kung ang isang may sakit ay gustong mamatay, siya mismo ang magpapakamatay. Hindi niya kailangan ng tulong. At nasaan si Michael? Tanong ko kay Patrice. Hindi ko alam. Nang umalis kayo sa bahay, nabaliw si Michael. Sabi niya, kailangan naming tumakas, na ikukulong kami. Sabi ko, huwag, na mas mabuting harapin namin ang mga kahihinatnan. Pero kinuha niya ang bag niya at umalis. Saan siya nagpunta? Hindi niya sinabi sa akin, sinabi lang niya na kailangan niyang maglaho sandali. Tiningnan siya ng matalim ng puno. Patrice, kung makikipagtulungan ka sa amin, isasaalang-alang iyon ng hukom. Kung sasabihin mo sa amin kung saan maaaring pumunta si Michael, magiging mas madali ang mga bagay para sa iyo. Sandaling tumahimik si Patrice, nag-iisip. May pinsan si Michael sa Davao. Ang pangalan niya ay Roberto, pero tinatawag siyang Checo. Nakatira siya sa Libertad Village. Laging sinasabi ni Michael na kung sakaling magkaroon siya ng problema, pupunta siya kay Checo. May eksaktong address ka? Wala, pero alam kong nagtatrabaho siya sa isang talyer na tinatawag na El Guerrero. Nasa Avenida Revolution iyon. Sinulat ng puno ang lahat sa kanyang notebook. Officer Hernandez, makipag-ugnayan sa pulisya ng Davao, hanapin si Michael Manalo sa lugar na iyon. At anong mangyayari sa akin? Tanong ni Patrice. Mananatili kang arestado. Bukas, ipipresinta ka namin sa hukom. Nang dalhin si Patrice na may posas, nanatili akong nakaupo doon. Pinapanood ang lahat ng kilos sa presinto. Mga pulis na pumupunta at umaalis, mga telepono na tumutunog, mga typewriter na maingay, lahat dahil sa anak ko. Itay, sabi ni Rose, umuwi na tayo. Nagawa na natin ang dapat nating gawin. Oo, dagdag ni Joven. Bukas na lang natin ituloy ito. Tumayo ako mula sa silya. Puno,
Tatawagan ninyo ba ako kapag natagpuan ninyo si Michael? Oo naman, Aurelio. At huwag kang mag-alala, mahahanap namin siya. Ang mga tumatakas ay laging nagkakamali. Nang lumabas kami ng presinto, gabi na, mukhang iba ang Maynila na para bang nagbago sa mga oras na ginugol namin sa loob. O baka ako ang nagbago. Hindi na ako ang kaparehong tao na nagising kaninang umaga na naghihintay ng pagbati sa kaarawan. Ngayon, ako ay isang lalaking nagdemanda sa sarili niyang anak dahil sa pagtatangkang pagpatay. 2 araw pagkatapos, maaga akong tinawagan ni Puno Rodriguez. Ang boses niya ay seryoso, opisyal, tulad ng kapag may kailangan siyang ibigay na mahalagang balita. Aurelio, dinala na namin si Michael mula sa Davao. Nandito siya sa presinto. Gusto mo bang pumunta para tingnan siya? Nanatili akong tahimik sandali, hawak ang telepono. Gusto ko siyang makita. Ang isang bahagi ko ay curious kung anong mukha mayroon siya ngayon matapos arestuhin bilang isang karaniwang kriminal. Ang isa pang bahagi ko ay ayaw na siyang makita kailanman sa buhay ko. Oo, Puno, papunta na ako dyan. Mag-isa ka lang, Aurelio. Mas mabuti. Nang dumating ako sa presinto, iba ang kapaligiran kaysa sa isang araw bago. May mas maraming kilos, mas maraming pulis, mas maraming bilanggo. Naghihintay sa akin ang Puno sa kanyang office na may seryosong mukha. Kumusta siya? Tanong ko, kahit hindi ko alam kung mahalaga sa akin ang sagot. Masama. Sobrang masama. Hindi pa kumakain simula nang dalhin namin siya. Hindi pa natutulog. Umiiyak lang siya at sinasabing gusto kanyang makausap. Ako? Para saan? Hindi ko alam. Sabi niya may importante siyang kailangang sabihin sa iyo. At si Dr. Reyes, umamin. Sinabi niya sa amin ang lahat. Kung paano nakuha ni Patrice ang pentobarbital mula sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Kung paano siya kinontak ni Michael para tanungin tungkol sa mga lethal dose. Kung paano nila plinano ang buong operasyon sa loob ng ilang linggo. Ilang linggo. Oo, Aurelio. Hindi ito isang bagay na naisip lang nila bigla. Plinano nila ito ng higit sa 1 buwan. Mas masakit iyon sa akin kaysa sa anumang narinig ko. Hindi kumilos si Michael ng padalos-dalos dahil sa desperasyon, dahil sa isang sandali ng kabaliwan. Plinano niya ang pagkamatay ko sa loob ng ilang linggo. Inisip niyang patayin ako araw-araw sa loob ng 1 buwang buo. At ano pa? Sabi ng doktor, ang orihinal na ideya ni Michael ay gawing parang inatake ka sa puso habang natutulog. Pero sinabi ni Patrice na masyadong mapanganib na maaring makahanap ng ebidensya ang forensics, kaya nagdesisyon silang gumamit ng pagkalason gamit ang alkohol para magmukhang aksidente. At gaano karaming pera ang inaasahan nilang makuha dito? Ayon sa doktor, sinabi ni Michael na mayroon kang naipon na 500,000 piso bukod pa sa halaga ng bahay mo, na kapag hinati sa 3 anak, mamanahin niya ang mga 150,000 piso. 150,000 piso, papatayin niya ako para dyan. Mukhang may malaking utang si Michael. May utang siya sa maraming tao. Sira ang negosyo niya sa loob ng ilang buwan. Bakit hindi siya humingi ng tulong sa akin? Kung kailangan niya ng pera, pauutangin ko siya. Dahil hindi niya makukuha ang lahat ng pera, isang bahagi lang. At saka, ayon sa doktor, kinumbinsi siya ni Patrice na mas mabuting resolbahin ang problema mula sa ugat. Nanatili akong tahimik, pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Kinwenta ng anak ko ang pagkamatay ko na parang isang business operation. Binigyan niya ng presyo ang buhay ko, 150,000 piso. Gusto mo bang makita siya? Tanong ng Puno. Oo, gusto kong marinig kung anong sasabihin niya sa akin. Sige, pero kailangan nating gawin ito sa interrogation room na may kasamang officer. Walang problema. Tinawag ng Puno ang isang officer at dinala ako sa isang mahabang hallway hanggang sa isang maliit na silid na may kulay abong dingding at isang mesa na metal sa gitna. Hintayin niyo ako dito. Sa loob ng 5 minuto, dadalhin namin siya. Umupo ako sa isang hindi komportabling silya at naghintay. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa galit. Maraming bagay akong gustong sabihin kay Michael, maraming tanong na gustong itanong. Nang buksan nila ang pinto, halos hindi ko siya nakilala. Si Michael ay tumanda ng 10 taon sa loob ng 3 araw.
May mahabang balbas siya, malalim na eye bags, gusot ang damit, at naglalakad na para bang mabigat ang buong katawan niya. Nakaposas siya at may kasamang 2 officers. Itay, bulong niya nang makita ako, at nagsimula siyang umiyak. Umupo ka, sabi ko nang walang emosyon sa boses. Umupo siya sa harap ko, umiiyak pa rin. Tumayo ang mga officers sa tabi ng pinto. Itay, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Wag mo akong ipaliwanag, Michael. Sagutin mo lang ang tanong ko, okay? Unang tanong, bakit? Dahil may malaki akong utang, Itay. Sira ang negosyo. May utang ako sa maraming tao. Magkano ang utang mo? 750,000 piso. At dahil lang doon, papatayin mo ako? Patuloy si Michael sa pag-iyak. Hindi lang dahil doon, Itay. Sabi ni Patrice, hindi ka na masaya. Masyado kang nagdurusa simula nang mamatay si Inay na isang gawa ng pag-ibig ang tulungan kang magpahinga. Kasinungalingan! Sigaw ko, tumayo mula sa silya. Puro kasinungalingan yan. Hindi ko kailanman sinabi sa iyo na gusto kong mamatay. Pero nakikita kitang malungkot, Itay. Lahat ng matatanda ay malungkot, Michael. Hindi iyan nangangahulugang gusto na nilang mamatay. Umupo ulit ako, humihinga ng malalim para kontrolin ang sarili ko. Ikalawang tanong, gaano katagal mo itong plinano? Mga 6 na linggo. 6 na linggo na iniisip kung paano ako patayin. At sa loob ng 6 na linggo na iyon, hindi mo naisip na kausapin ako, humingi ng tulong, sabihin sa akin na mayroon kang problema? Oo, naisip ko, pero sabi ni Patrice hindi mo raw maiintindihan. Naiisipin mo na failure ako. Michael, nagtrabaho ako ng 40 taon bilang welder. Sa tingin mo, hindi ko naiintindihan ang utang, ang problema sa pera? Pero masyadong maraming utang, Itay. Hindi mahalaga kung gaano karami. Maaari sana nating lutasin iyon ng magkasama. Pero pinili mong patayin ako. Mas lumakas ang iyak ni Michael. Patawarin mo ako, Itay. Patawarin mo ako, pakiusap. Hindi kita patatawarin, Michael, at sasabihin ko sa iyo kung bakit. Tumayo ako at naglakad sa paligid ng mesa hanggang sa nakatayo ako sa likod niya. Hindi kita patatawarin dahil si Mang Pando ay nasa ospital. Dahil sa iyo, magkakaroon siya ng problema sa kalusugan habang buhay. Dahil sa iyo, hindi ko gustong si Mang Pando. Hindi mahalaga kung anong gusto mo. Ang mahalaga ay ang ginawa mo. Bumalik ako sa aking silya. Hindi kita patatawarin dahil nang komprontahin kita sa bahay mo, hindi ka nagpakita ng pagsisisi kundi takot lang dahil nahuli ka. Oo, nagsisisi ako, Itay. Hindi, Michael. Ang pagsisisi ay kapag kinikilala mo na may ginawa kang masama at gusto mong ayusin ang pinsala. Ang takot ay kapag nag-aalala ka lang, napaparusahan ka. Tama ka. At higit sa lahat, hindi kita patatawarin dahil nang nagkaroon ka ng pagkakataon na harapin ang ginawa mo bilang isang lalaki, pinili mong tumakas na parang duwag. Nanatiling tahimik si Michael. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Michael? Ano? Nasa loob ng 42 taon, naniwala ako na anak kita, na pinalaki ko ang isang mabuting lalaki, masipag, tapat, na nagkaroon ng kabuluhan ang trabaho ko bilang ama. Anak mo ako, Itay. Hindi ka anak ko. Hindi kailanman gagawin ito sa akin ng anak ko. Hihingi ng tulong sa akin ng anak ko bago subukang patayin ako. Haharapin ng anak ko ang mga pagkakamali niya bilang lalaki. Hindi siya tatakas na parang magnanakaw. Itay, pakiusap. Ang taong nakaupo sa harap ko ay isang estranghero, isang kriminal, isang duwag, pero hindi siya ang anak ko. Tumayo si Michael, desperado. Itay, anak mo ako. Ako si Michael, ang tumulong sa iyo sa talyer noong bata pa ako, ang naglalaro ng soccer sa iyo sa patio. Namatay ang batang yun, Michael. Pinatay mo siya nang nagdesisyon kang lasunin ako. Huwag mong sabihin iyan. Iyan ang totoo. At narito ang patunay. Noong bata pa ako at gumawa ng masama, pinarusahan ako ng tatay ko. Pero pagkatapos pinatawad ako, dahil alam niyang natuto ako ng aral. Pero hindi ka na bata ko. Ikaw ay isang adult na kriminal na alam ang ginagawa niya. At ang mga kriminal ay hindi pumupunta sa kanilang tatay kapag may problema sila. Pumupunta sila sa kulungan. Bumagsak si Michael sa silya. Talunan.
Anong mangyayari sa akin, Itay? Hindi ko alam, Michael, at hindi ko na problema. Pupunta ka ba sa paglilitis ko? Pupunta ako para magbigay ng pahayag laban sa iyo, para malaman ng hukom kung anong eksaktong ginawa mo at parusahan ka tulad ng nararapat sa iyo. At pagkatapos, magpapatuloy ka sa iyong daan at magpapatuloy ako sa akin bilang mga estranghero. Tumayo ako mula sa silya at naglakad patungo sa pinto. Itay! Sandali! Humarap ako sa huling pagkakataon. Huwag mo na akong tawaging Itay, Michael. Wala ka ng ama. At lumabas ako sa silid nang hindi lumilingon. Pagkatapos ng 3 buwan, dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang hukuman ng mga taong hindi ko kilala, mga mamamahayag, mga mausisa, mga estudyante ng batas na dumating para manood ng kaso ng pagkalason sa pamilya. Nandoon din ang pamilya ni Mang Pando, si Lupita, ang mga kapatid niya, at si Mang Pando mismo na nakaupo sa wheelchair dahil hindi pa siya makalakad ng maayos dahil sa pinsala ng pentobarbital. Maaga akong dumating, nakasuot ng pinakamaganda kong suit, ang parehong ginamit ko sa libing ni Sally. Sinamahan ako ni na Rose at Joven, nakaupo sa mga bangko sa likod para suportahan ako. Ang piskal, isang batang lalaki pero seryoso na tinatawag na Attorney Herrera, ay nagpaliwanag sa akin ilang araw bago na ang aking pahayag ay magiging susi para matanggap ni Michael ang pinakamataas na sentensya. Don Aurelio, sabi niya sa office niya, hindi lang kayo ang biktima, kayo rin ang pangunahing saksi. Ang pahayag ninyo ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng 10 taon at 20 taon ng pagkakakulong para sa anak ninyo. At ano ang pagkakaiba? Tanong ko. 20 taon kung isasaalang-alang ng hukom na may mitigating circumstances dahil sa pamilya, 20 taon kung mapapatunayan na may premeditation at alevosía at advantage. At anong kailangan para mapatunayan yan? Na magbigay kayo ng pahayag ng napakalinaw na plinano ni Michael ang lahat, na inabuso niya ang tiwala ninyo bilang ama at anak at hindi siya nagpakita ng totoong pagsisisi. Iyan mismo ang ipapahayag ko, attorney. Ngayon, nandoon ako, naghihintay na tawagin ang pangalan ko, pinapanood kung paano dinala si Michael na may posas sa hukuman. Mukha siyang mas masama kaysa noong huling beses ko siyang nakita sa presinto. Mas payat, mas maputla, mas talunan. Ang attorney niya, isang matabang lalaki na mukhang kinakabahan, ay bumubulong ng mga bagay sa tenga niya habang sinusuri ang ilang papel. Nandoon din si Patrice sa mesa ng mga akusado, kasama si Dr. Reyes. Umiyak siya ng tahimik. Nakatingin sa lupa ang doktor, at si Michael naman ay hindi tumitigil sa paglingon sa akin na para bang naghihintay nangingitian ko siya, nabibigyan ko siya ng anumang sinyales na may pag-asa pa rin ng kapatawaran. Wala. Ang estado ay tumatawag para magbigay ng pahayag kay Ginoong Aurelio Manalo, inanunsyo ng sekretary ng hukuman. Tumayo ako at naglakad patungo sa stand. Inilagay ko ang kanang kamay ko sa Biblia na iniabot sa akin ng sekretary at nanumpa na sasabihin ang katotohanan. Nang umupo ako sa silya ng saksi, nakita ko si Michael ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi niya inalis ang tingin niya. Ginoong Manalo, nagsimula ang piskal. Maaari mo bang sabihin sa amin kung anong nangyari noong umaga ng Marso 15? Araw ng kaarawan mo? Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa pagdating ni Michael kasama ang bote ng room hanggang sa pagbisita ni Mang Pando. Mula sa desperadong tawag ni Michael hanggang sa komprontasyon sa bahay niya. Nagsalita ako sa loob ng 40 minuto ng walang tigil. Kasama ang lahat ng detalye, lahat ng petsa, lahat ng eksaktong pag-uusap. At sa anumang sandali, tanong ng piskal, sinabi mo ba kay Michael na gusto mong mamatay? Hindi. Kailanman sa buhay ko, hindi ko sinabi iyan sa sino man sa mga anak ko. Nade-depress ka ba pagkatapos ng pagkamatay ng asawa mo? Malungkot ako, tulad ng sino mang nawalan ng kanyang partner sa loob ng 45 taon. Pero ang malungkot ay hindi nangangahulugang gusto na ng isang tao na mamatay. Humingi ba si Michael ng tulong pinansyal sa iyo bago niya sinubukan na lasunin ka? Hindi kailanman. Kung humingi siya ng tulong, ibibigay ko sa kanya. Para doon, ang mga magulang,
Patuloy ang piskal sa pagtatanong sa loob ng isa pang oras. Mga tanong tungkol sa utang ni Michael, tungkol sa plano, tungkol sa premeditation, tungkol sa pagtakas. Sinagot ko ang lahat ng may katotohanan, ng walang exaggeration, pero hindi rin nagtatago ng anuman. Nang dumating ang turno ng defense attorney, tumayo siya na may mukhang gagawin ang kanyang pinakamahusay na pagganap. Ginoong Manalo, totoo bang nag-iisa kayo at minsan nakararamdam ng pag-iisa? Nag-iisa ako dahil gusto kong mag-isa. Madalas bumibisita ang mga anak ko. Pero hindi ba totoo na minsan umiiyak ka dahil sa pagkamatay ng asawa mo? Siyempre, umiiyak ako. Hindi ka pa nawawalan ng sino mang mahalaga, Ginoong Attorney? Hindi mo ba isinasaalang-alang na kumilos si Michael dahil sa maling pag-ibig? Sandali akong tumahimik, nakatingin sa attorney, pagkatapos kay Michael, pagkatapos sa hukom. Attorney, hayaan mo akong magpaliwanag kung ano ang pag-ibig at kung ano ang hindi. Ang pag-ibig ay kapag bumibisita ang anak mo kahit pagod siya. Ang pag-ibig ay kapag tinatanong ka ng anak mo kung kumusta ka at talagang mahalaga sa kanya ang sagot. Ang pag-ibig ay kapag dinadala ka ng anak mo sa doktor o nakikipag-upo sa iyo para manood ng telebisyon kahit nababato siya. Huminga ako ng malalim. Ang ginawa ni Michael ay hindi pag-ibig. Hindi ako tinanong ni Michael kung kumusta ang pakiramdam ko. Nagdesisyon si Michael nang mag-isa na wala na akong karapatang mabuhay. Kinwenta ni Michael kung gaano karaming pera ang kikitain niya sa pagkamatay ko. Plinano ni Michael na patayin ako sa loob ng ilang linggo nang hindi man lang sinusubukang makipag-usap sa akin. Hindi iyan pag-ibig, attorney. Iyan ay kasakiman. Pero wala ka bang awa kay Michael? Anak mo siya. Anak ko siya. Tinama ko. Hindi na. At hindi, wala akong awa sa kanya. Paano mo nasasabi iyan? Alam mo ba kung bakit wala akong awa sa kanya, attorney? Dahil nandoon si Mang Pando sa wheelchair dahil kay Michael. Dahil magkakaroon ng problema sa kalusugan si Mang Pando habang buhay dahil kay Michael, dahil hindi lang ako ang gustong patayin ni Michael, kundi sinaktan din niya ang isang inosente. Itinuro ko kung nasaan si Mang Pando. Ang awa ko ay nasa kanya, hindi sa kriminal na nagdulot ng lahat ng pinsalang ito. Kung gayon, walang posibilidad ng kapatawaran? Wala. Kahit pa magsisi si Michael, nagkaroon si Michael ng 3 buwan para magpakita ng totoong pagsisisi. Ang tanging ginawa niya ay umiyak dahil nahuli siya. Hindi iyan pagsisisi, attorney. Iyan ay self-pity. Patuloy ang defense attorney sa pagpupumilit sa loob ng kalahating oras, sinusubukang palabasin na ako ay isang malupit na ama na hindi nagpapatawad sa kanyang anak. Pero nanatili ako sa aking posisyon. Hindi na anak ko si Michael, isa siyang kriminal at karapat-dapat siyang magbayad sa ginawa niya. Nang matapos akong magbigay ng pahayag, tumayo si Mang Pando para magbigay ng kanyang patotoo. Kailangan niya ng tulong para maglakad, nauutal ang kanyang dila sa pagsasalita at nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat salita na sinabi niya ay isa pang patunay ng pinsala na idinulot ni Michael. Mekaniko ako, pahayag ni Mang Pando na may sirang boses. Nagtrabaho ako gamit ang mga kamay ko. Ngayon hindi ko na kayang humawak ng wrench. Paano ko susuportahan ang pamilya ko? Umiyak si Michael habang nakikinig sa patotoo ni Mang Pando, pero huli na para sa mga luha. Pagkatapos ay nagbigay ng pahayag sina Patrice at Dr. Reyes. Patuloy si Patrice sa pagpilit na dahil sa pag-ibig, na sinabi ni Michael na masyado akong nagdurusa. Umamin ang doktor ng lahat, pero humingi ng clemency dahil sa pakikipagtulungan niya sa hustisya. Sa wakas, umakyat si Michael sa stand. Maayos siyang inihanda ng kanyang attorney. Humingi siya ng tawad. Sinabi niya na iyon ay isang kakilakilabot na pagkakamali, na hindi niya kailanman gustong saktan si Mang Pando. Hukom, sabi niya na nanginginig ang boses. Mahal na mahal ko ang itay ko. Hindi ko kailanman gustong saktan siya. Gusto ko lang siyang tulungan na magpahinga. Nang tanungin siya ng piskal kung bakit siya tumakas kung talagang nagsisisi siya, nanatiling tahimik si Michael. Bakit hindi mo hinarap ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon bilang isang lalaki? Pilit ng piskal. Bakit? Dahil natakot ako. Natakot sa ano? Sa kulungan? Pero hindi ka natakot na patayin ang tatay mo. Hindi nasagot ni Michael ang tanong na iyon. Sa huli,
nagbigay ang hukom ng recess na 2 oras para mag-deliberate. Sina Rose, Joven, at ako ay lumabas ng hukuman at nagpunta para kumain sa isang kalapit na fonda. Pero walang sino man ang gutom. Uminom lang kami ng kape at naghintay. Sa tingin mo bibigyan siya ng 20 taon? Tanong ni Joven. Hindi ko alam anak pero sana oo. At kung bigyan siya ng mas kaunti, mag-aapela tayo? Patuloy tayong lalaban hanggang sa magbayad siya sa utang niya. Hinawakan ni Rose ang kamay ko. Itay, wala na ba talaga kayong nararamdaman para kay Michael? Sandali akong nag-isip. Iyon ay isang magandang tanong. Nalulungkot ako para sa batang siya. Galit ako para sa lalaking naging siya. Pero pag-ibig? Wala na. Wala na akong pag-ibig para sa kanya. Nang bumalik kami sa hukuman, handa na ang sentensya ng hukom. Ang buong silid ay natahimik nang magsimula siyang magsalita. Si Hukom Martinez ay isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at makapal na salamin, isa sa mga nakakita na ng lahat sa kanyang mga taon ng karera. Nang simulan niya basahin ang sentensya, ang boses niya ay matatag at malinaw, walang emosyon, tulad ng dapat sa hustisya. Sa kaso ng Estado laban kay Michael Manalo, Patrice Reyes at Ramon Reyes Soto, ang tribunal na ito ay nakarating sa mga sumusunod na konklusyon. Una, ganap na napatunayan na ang mga akusado ay plinano at isinagawa ang isang pagtatangkang pagpatay laban kay Ginoong Aurelio Manalo gamit ang pentobarbital sodium bilang isang nakamamatay na substance. Ipinikit ni Michael ang mga mata niya nang marinig ang mga salitang iyon. Pangalawa, napatunayan ang premeditation sa pamamagitan ng mga patotoo at ebidensya na nagpakita na ang plano ay binuo sa loob ng higit sa 6 na linggo. Pangatlo, ang motibong pang-ekonomiya ay naitatag sa pamamagitan ng mga pag-amin ng mga akusado mismo at ang mga financial reports na ipinakita ng Ministry of Public. Pang-apat, ang alevosía at advantage ay napatunayan sa pamamagitan ng katotohanan na inabuso ng akusado na si Michael Manalo ang tiwala ng kanyang ama para magawa ang krimen. Huminto ang hukom, inalis ang salamin niya, pinunasan at isinuot ulit. Panglima, bilang karagdagang aggravating factor, ang pagtatangkang pagpatay ay nagdulot ng matinding pinsala sa isang inosenteng third party, si Ginoong Fernando Vasquez, Mang Pando, na nagpapakita ng permanenteng neurological sequelae bilang resulta ng pagkalason. Si Mang Pando, mula sa kanyang wheelchair, ay bahagyang tumango. Kaya naman ang tribunal na ito ay nagbigay ng sumusunod na sentensya. Ang buong hukuman ay umusog pasulong. Naghihintay. Michael Manalo, nagkasala ng qualified attempted homicide sa grado ng intellectual at material author. Sentensya, 22 taon ng pagkakakulong nang walang posibilidad ng conditional liberty bago matapos ang 15 taon na effective. Bumagsak si Michael sa kanyang silya. Inilagay ng attorney niya ang kamay sa balikat niya, pero umiyak lang siya na parang bata. Patrice Reyes, nagkasala ng qualified attempted homicide sa grado ng accomplice. Sentensya, 15 na taon ng pagkakakulong nang walang posibilidad ng conditional liberty bago matapos ang 10 taon na effective. Sumigaw si Patrice at bumagsak sa mesa. Ang mga kamag-anak niya na nasa mga bangko sa likod ay nagsimula ring umiyak. Ramon Reyes Soto, nagkasala ng qualified attempted homicide sa grado ng accomplice at pagbibigay ng specialized information para sa paggawa ng krimen. Sentensiya, 12 taon ng pagkakakulong nang walang posibilidad ng conditional liberty bago matapos ang 8 taon na effective. Ang doktor ay umiling lang na para bang inaasahan niya na ang sentensyang iyon. Bilang karagdagan, patuloy ng hukom, ang 3 akusado ay kailangang magbayad ng magkasama ng indemnification na 500,000 piso kay Ginoong Fernando Vasquez dahil sa mga pinsala sa kanyang kalusugan at kakayahan sa pagtatrabaho. Nanatili akong nakaupo doon, pinoproseso ang narinig ko. 22 taon. 42 taong gulang si Michael. Kapag lumabas siya ng kulungan, 64 na siya. Magiging matanda na siya. Mayroon pa bang gustong sabihin ng mga akusado
bago itaas ang sesyon na ito? Tanong ng hukom. Ang doktor at si Patrice ay nagsabing wala, pero tumayo si Michael na may luha na umaagos sa kanyang pisngi. Hukom, gusto ko lang humingi ng tawad sa itay ko at sabihin sa kanya na kasalanan ko ang lahat ng ito, na tumulong lang sina Patrice at ang doktor dahil kinumbinsi ko sila. Tiningnan siya ng seryoso ng hukom. Ginoong Manalo, ang oras para sa pagsisisi ay bago gawin ang krimen, hindi pagkatapos masentensyahan. Lumingon sa akin si Michael. Itay, mapapatawad mo ba ako? Ang buong hukuman ay natahimik, naghihintay sa sagot ko. Handa na ang mga kamera ng mga mamamahayag, nag-uunat ang mga mausisa para makita ng mas maayos. Kahit ang hukom ay mukhang interesado sa sasabihin ko, tumayo ako ng dahan-dahan mula sa upuan ko. Naglakad ako patungo sa harap ng hukuman hanggang sa malapit na ako sa mesa ng mga akusado. Tiningnan ako ni Michael ng mga mata na nagmamakaawa, tulad noong bata pa siya at may sinira, umaasa na hindi ako magagalit. Michael, sabi ko ng malinaw para marinig ng lahat. Pinalaki ko ang 3 anak, sina Rose, Joven, at isang batang tinatawag na Michael. Ang batang iyon ay mabuti, masipag, magalang. Tumulong sa akin ang batang iyon sa talyer, nakikipaglaro sa akin, sinasabi sa akin na mahal niya ako, huminto ako. Pero namatay ang batang iyon 3 buwan na ang nakalipas nang magdesisyon siyang lasunin ako. Ang taong nakatayo sa harap ko ay hindi ang anak ko. Siya ay isang kriminal na nagdesisyong gamitin ang pag-ibig ko bilang ama para patayin ako. Hindi na solo si Michael. Kaya hindi kita mapapatawad. Hindi dahil sa malupit ako, kundi dahil ang kapatawaran ay para sa mga anak at hindi ka na anak ko. Itay, pakiusap. Huwag mo na akong tawaging Itay. Wala ka ng ama. Tinalikuran ko siya at bumalik sa upuan ko. Sumigaw si Michael ng pangalan ko ng maraming beses, pero hindi ako lumingon. Hinampas ng hukom ang kanyang gavel. Itinaas ang sesyon. Dinala ng mga pulis sina Michael, Patrice at ang doktor na may posas. Patuloy si Michael sa pagsigaw ng pangalan ko hanggang sa naglaho siya sa pinto sa likod ng hukuman. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Sa labas ng hukuman, pinalibutan ako ng mga mamamahayag gamit ang kanilang mga microphone at camera. Kumusta ang pakiramdam ninyo sa sentensya? Masaya ba kayo? Mapapatawad ninyo ba ang anak ninyo balang araw? Masaya ako dahil nagawa ang hustisya, sabi ko sa kanila. Si Mang Pando ay makakatanggap ng indemnification na tutulong sa kanya sa mga gastusin niya sa medisina. Ang mga kriminal ay magbabayad sa ginawa nila. Iyan ang dapat mangyari. Pero wala ba kayong nararamdamang kalungkutan para sa anak ninyo? Nalulungkot ako para sa anak na nawala ko 3 buwan na ang nakalipas. Pero ang kabataang dinala na may posas ay hindi ang anak ko. Hindi ninyo siya kailanman patatawarin? Hindi kailanman. At kung lumabas siya ng kulungan na nagsisisi? Kapag lumabas siya ng kulungan, patay na ako. 73 taong gulang ako. Sa loob ng 22 taon, magiging 95 ako kung aabot pa ako. Kaya wala siyang pagkakataon na humingi ulit ng tawad sa akin. Isang batang mamamahayag ang nagtanong sa akin. Anong sasabihin ninyo sa ibang mga magulang na dumadaan sa katulad na sitwasyon? Sandali akong nag-isip. Sasabihin ko sa kanila na ang pagiging magulang ay hindi nangangahulugang pahintulutan ang inyong mga anak na hindi kayo igalang, na ang pag-ibig ng ama ay may mga limitasyon, at kapag ang isang anak ay lumampas sa mga limitasyon na iyon, humihinto siya sa pagiging anak. Ano ang mga limitasyon na iyon? Alam ng bawat magulang kung ano ang mga limitasyon na iyon. Ang pagtatangkang pumatay sa iyo ay tiyak na lumalampas sa mga ito. Pagkatapos ng interview, sina Rose, Joven at ako ay nagpunta para kumain sa isang tahimik na restoran. Wala sa aming 3 ang alam kung paano dapat maramdaman. Ito ay isang halo ng relief, kalungkutan, kasiyahan at kawalan. Hindi mo talaga siya patatawarin? Tanong ni Rose. Talaga, kahit pa magsisi siya. Rose, anak, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Ang pagsisisi ay hindi nagbubura ng ginawa. Maaaring magsisi si Michael hanggat gusto niya sa kulungan,
Pero si Mang Pando ay mananatili sa wheelchair. Maaaring umiyak si Michael sa loob ng 22 taon, pero patuloy kong malalaman na ang sarili kong anak ay gustong patayin ako. Tumango si Joven. Tama ka, Itay. May mga bagay na hindi pinapatawad. Eksakto. At ito ay isa sa mga bagay na iyon. Hinawakan ni Rose ang kamay ko. At ngayon, anong mangyayari? Ngayon, magpapatuloy tayo sa ating buhay. Si Mang Pando ay magkakaroon ng pera para sa kanyang mga medical treatment. Ang mga kriminal ay nasa kulungan kung saan sila nararapat. At tayo ay magiging isang pamilya ng 3 tao, hindi 4. Masakit ba? Tanong ni Rose. Masakit na nawala ko ang anak na akala ko mayroon ako, pero hindi masakit na nawala ko ang kriminal na naging siya. Nang dumating kami sa bahay ko noong gabing iyon, umupo ako sa patiyo para tingnan ang mga halaman ko ng kamatis. Iyon ay isang magandang araw, may araw, pero hindi masyadong mainit. Gumawa ako ng kape at nanatili ako doon. Iniisip ang lahat ng nangyari sa loob ng 3 buwan na ito. Nagsimula ako bilang isang 73 taong gulang na lalaki na naghihintay ng pagbati sa kaarawan. Ngayon, ako ay isang 73 taong gulang na lalaki na nagpadala sa kanyang anak sa kulungan sa loob ng 72 taon. Nag-aalala ba ako? Hindi. Ginawa ko ang tama. Minsan masakit gawin ang tama, pero ito pa rin ang tama. Tumunog ang telepono. Si Mang Pando. Don Aurelio, gusto ko kayong pasalamatan. Bakit, Mang Pando? Dahil sa pagkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ginawa ninyo. Dahil sa hindi kayo nagpadala sa sentimentalism. Dahil sa paggawa ninyo ng hustisya. Wala kayong dapat pasalamatan, Mang Pando. Oo, mayroon akong dapat pasalamatan. Tinuruan ninyo ako na ang pamilya ay hindi excuse para sa krimen, na ang mga magulang ay may karapatan ding ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa kanilang mga anak kapag kailangan. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong nakaupo doon hanggang sa dumilim. Iyon ang wakas ng isang istorya na nagsimula sa isang may lason na bote ng rum at nagtapos sa 22 taon ng kulungan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, natulog ako ng tahimik. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, nagising ako ulit noong Marso 15. Ang kaarawan ko na ika-74. Pero iba na sa pagkakataong ito. Maagang dumating si Rose kasama ang mga apo ko. Dumating si Joven kasama ang asawa niya at maging si Mang Pando ay lumitaw. Naglalakad gamit ang tungkod pero naglalakad. Sobrang gumaling siya sa mga therapy na binayaran namin gamit ang pera mula sa indemnification. Nag-agahan kami sa patio ng bahay ko sa ilalim ng lilim ng puno ng avocado na itinanim ko 20 taon na ang nakalipas. Tumakbo ang mga apo sa pagitan ng mga halaman ng kamatis. Nakikipag-usap si Mang Pando kay Joven tungkol sa mga kotse, at si Rose naman ay naghahanda ng cake sa kusina. Ito ang dapat na maging isang kaarawan. Totoong pamilya na nagbabahagi ng magagandang sandali. Don Aurelio, sabi sa akin ni Mang Pando, alam mo ba kung anong araw ngayon? Ang kaarawan ko. Oo, pero ito rin ang araw na iniligtas mo ang buhay ko. Paano ko iniligtas ang buhay mo? Kung ininom mo sana ang room na iyon sa halip na ibigay sa akin, patay ka na sana. Pero kung wala ka ring lakas ng loob na ireklamo si Michael, susubukan ka niya ulit patayin. Iniligtas mo ang buhay naming dalawa. Iyon ay totoo. Nang umalis ako sa courtroom, dala ko ang sentensya. 22 taon para kay Michael. Hindi ko na siya tinawag na anak. Hindi na. Sumigaw siya, nagmakaawa pero hindi na ako lumingon. Nawala ang anak ko noong pinili niyang patayin ako. Hustisya ang nangibabaw. Ngayon si Mang Pando na biktima niya ay may 500,000 para sa kanyang therapy. Kami ni na Rose at Joven patuloy ang buhay. Masakit man, ginawa ko ang tama. At sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng payapa. Ang pamilya ay hindi excuse sa krimen. Abangan ang pagbabago ni Mang Pando at ang tahimik kong kaarawan.